Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamahin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 5071-5090. Kabanata 5071. Thea, Henrik, Yardos, at iba pang mga magsasaka ng tao na matukoy sa isa't isa nang makita nila ang aura ni James sa lugar na iyon. Saint Zuriel. Humakbang si Thea at nagtanong sa isang mahigpit na tinig, "Sinabi mo na sasabihin mo sa amin kung nasaan si James Caden pagkatapos na makarating kami sa sekta ng Orstellan. Naghintay kami dito ng hindi bababa sa 2 panahon ngayon. Hindi ba tungkol sa oras na sasabihin mo sa amin kung nasaan siya ngayon?" Sa kabilang banda, si Henrik ay nagyizi sa tungkol sa Orstellan Convention. Saint Zuriel, maaari mo bang ibahagi ang ilang mga tip o impormasyon tungkol sa Orstellan Realm sa amin? Ang mga mata ni Henrik ay kamandat sa kalokohan. James Caden. Isang enigmatic na ngiti ang nakabitin sa mukha ni James habang tinanong niya, "Gusto mo bang makita siyang masama? Ano ang napakahusay sa taong iyon? Hindi ba ako mas mahusay na tao kumpara sa kanya?" Tama iyon. Hetsema butted in. Ang kanyang kabanalan ay mas mahusay kaysa kay James Caden sa bawat aspeto. Bukod, ang tao na iyon ay marahil ay patay pa rin. Dapat mo lang tanggapin ang panukala ni Saint Zuriel at pakasalan siya. Ano ang bagay na walang kaparirikan na gagawin niya? Nais mo bang sipin ka namin dito kaagad, Hetsema? Si Jacopo at ang iba pa ay sumigaw ng galit sa Hetsema matapos marinig ang kanyang mga salita. Hindi rin nakakaramdam ng takot sa iyo ng mga lalaki. Ang Hetsema ay lumitaw ng ganap na hindi nababagabag. Kung ako ang Panginoon ng lahi ng tao at natanggap ang mga pagpapala ng Providence ng lahi ng tao, lilipat na ako sa mas mataas na ranggo ng kaguluhan ngayon. Sapat na sa pag-aaway. Tumawag si Thea sa isang mahigpit na tono. Habang tumahimik ang lahat, inayos ni Thea ang tingin kay James. Nasaan si James Caden? Lumawak ang green ni James. Kamay sa ilaw ng endlos kung nais mong malaman kung nasaan si James Caden. Si Thea ay sumimangot ng bahagya nang marinig ang kanyang hinihingi. Ano ang problema? Ngumiti si James. Ang ilaw ba ng endlos ay talagang mahalaga sa iyo kaysa sa ginagawa ni James Caden? Itinuring ito ng Thea ng ilang sandali. Pagkatapos, sumagot siya, "Sige. Ibibigay ko ang ilaw ng endlos." Sa pamamagitan ng isang simpleng utos sa pag-iisip, pinagsama ni Thea ang ilaw ng endlos. Ang isang light beam ay lumitaw ng ilang mga hakbang ang layo kay James sa susunod na instant. Tumalikod si James sa mukha ni Thea at ipinapalagay ang kanyang tunay na hitsura. "Ito ako. Ako ang tunay na James Caden." Nagdilim ang ekspresyon ni Thea habang pinapanood niya ang lalaki bago siya magbago kay James. "Banibiro mo ba ako?" Ang iba ay nakatitig din kay James na may malamig na hitsura ng pag-iingat at hinala. Lahat sila ay makaramdam ng aura ni James at makilala ang kanyang mukha mula sa lalaki sa harap nila. Gayunpaman, wala sa kanila ang kumbinsido na sina Saint Zuriel at James ay ang parehong tao. Karamihan sa kanila ay tiyak na ipapaalam sa kanila ni James sa ilang sandali kung ipinakilala niya si Saint Zuriel sa lahat ng oras na ito. Si James ay medyo nag-fluster nang maramdaman niya ang mga gazes na iyon sa kanya. Hindi niya inaasahan ang lahat, kahit na si Thea, ay tumanggi na maniwala na siya ang tunay na pakikitungo kahit na ipinahayag ni James ang kanyang pagkakakilanlan. "Lahat kayo ay iniisip pa rin na nagsisinungaling ako," chuckled James. Tumugon si Thea, "Maaari kang mag-emanate ng isang aura na eksaktong katulad ng aura ni James, ngunit hindi ako maloko. Sabihin sa amin kung nasaan si James ngayon." Noon lang, nag-teleport si James at muling nabuo sa harap ni Thea. Inabot niya upang ilagay ang kanyang kamay laban sa kanyang ibabang likod at hinayla siya papalapit sa kanya. Nais ni Thea na itulak si James. Gayunpaman, nakaramdam siya ng napakalawak na enerhiya na humahawak sa kanya halos agad. Nararamdaman ni Thea kung paano ang kanyang mga kapangyarihan ay selyadong at pinigilan sa ngayon.
Halos walang lakas sa kanyang mga kamay habang sinubukan niyang pakikibakan ng malaya sa yakap ni James. Hayaan mo ako. Ibinaba ni James ang kanyang titig at sinabi na nakakatawa, paano kung ayaw ng isa? Bastard ka. Si Noel ay nakipag-ugnay sa isang tayback at nag-teleport kay James sa sandaling iyon. Gayunpaman, ang kanyang mga kapangyarihan ay malinaw na walang tugma para kay James. Bago siya makalapit kay James, si Noel ay nagyelo sa lugar ng mga kapangyarihan ni James. Saint Zuriel, ito ba ay tunay na wastong pag-uugali bilang isang santo ng sekta ng Orstellen? Wala ka bang pag-aalaga sa reputasyon ng Orstellen sect? Sinabi ni Henrik sa isang malamig na tinig. Nagbigay si James ng isang pagod na buntong hininga at paulit-ulit, tulad ng sinabi ko, ako ang tunay na James Caden. Sa kasamaang palad, ang mga magsasaka ng tao ay matatag sa kanilang tindig. Hindi lamang nila makapaniwala ang mga salita ng isang tao na dinukot ni Thea at ninakawan ang korte ng langit ng kanilang mahalagang mga halamang gamot dati. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5072. Moreover, si Saint Zuriel ay nagpahayag ng kanyang pagnanais na mag-usisa sa lahat. Karamihan sa mga magsasaka ng tao ay sa palagay na ang tao ay nagpo-impersonate kay James na linlanggan si Thea. Kahit na inihayag ni James ang kanyang tunay na pagkakakilanlan, walang naniniwala sa kanya. Si James ay walang pagpipilian kundi ang bitawan si Thea. Sa sandaling nakuha niya ang kanyang mga kapangyarihan, binaluktot ni Thea ang kanyang kamao at pinalakas ito ng malakas sa direksyon ni James. Kahit na nakatayo sila sa tabi ng bawat isa, pinamamahalaang ni James na mag-teleport at walang tigil ang pag-atake ni Thea. Muling lumitaw siya sa isang lugar sa malayo. Nagawa ni James na makamit ang mga kapangyarihan ng isang antas na katulad ni Haring Marcy Ice. Madali niyang malalampasan ang mga magsasaka tulad ni Zayden at Thea kung nais niya. Di talaga si James Caden. Sinubukan ni James na hikayatin muli ang iba. Nawala. Galit na sinigawan siya ni Thea. Ano ang dapat kong gawin upang makuha mo ang lahat na maniwala sa akin? Sinabi ni James sa isang pagod na boses. Matapos ang isang maikling pagpos, sinimulan ni James na ipakita ang iba't ibang mga kasanayan sa lagda na pinagkadalubhasaan niya hanggang ngayon. Iyon ay kasama ang namumulaklak, ang 10 beses na Realms Transcendent Art, at ang mahiwagang porma sayon na nilikha niya ang kanyang sarili. Nakalulungkot, nabigo siyang kumbansihin ang sinuman kahit na matapos niyang may segowa ang mga kasanayang iyon. Pinaghihinalaan ng mga tao na ang mga miyembro ng sekta ng Orstellen ay maaaring humawak ng tunay na James sa pagkakulong at maaaring natutunan ni Saint Zuriel ang lahat ng mga kasanayang iyon mula kay James. Si James ay naubusan ng mga ideya sa puntong iyon. Pupunta ako, pagkatapos, yumuko siya sa ulo at nag-teleport palayo sa espiritual na bundok. Matapos umalis si James, nagtipon ang mga magsasaka ng tao sa loob ng pangunahing bulwagan. Si Thea ay may isang mabangis na ekspresyon sa kanyang mukha habang sumulyap sa paligid ng silid. Dapat pa rin si James sa base ng sekta ng Orstellen. Ang mga miyembro ng sekta ng Orstellen ay dapat na nakakulong sa kanya. Ang iba ay tumango bilang karamihan sa kanila ay naisip din. Bumalik si James sa base ng sekta ng Orstellen na may madilim na ekspresyon. Si Haring Marcy Ice ay naging materialized sa harap niya makalipas ang ilang sandali. Ang lalaki ay nagpakawala ng isang masiglang pagtawa. Haha, ito ay kawili-wili ngayon. Pinahihit ni James ang kanyang mga mata. Lumakad si Haring Marcia sa kanya. Hindi ko inaasahan na ang mga tao ay bantayan ito. Tumanggi silang paniwalaan ang iyong mga salita kahit na matapos mong ipahayag ang iyong tunay na hitsura. Si James ay nagpakita ng kalmado habang ipinaliwanag niya, maaaring nagawa ko ang parehong bagay kung ako ay nasa kanilang sapatos. Mula sa kanilang pananaw, patuloy na sinubukan ni Saint Zuriel na mag-usisa si Thea. Gayun din, pagkatapos ng iyong nagawa kamakailan, iniisip ng lahat na ikaw at ang sekta ng Orstellen ay nagtataglay ng mahiwaga, hindi masusukat na mga kapangyarihan. Marahil ay naisip nila na madali para sa mga miyembro ng sekta ng Orstellen na ipahiwatig ang sinumang nais nila. Ano ang plano mong gawin ngayon? Tanong ni Haring Marcy Ice. Wala, bibigyan ko lang sila ng ilang puwang at oras. Malalaman nila na ako ang tunay na James mas maaga o huli. Pagkatapos,
Tinanong ni James, sa pamamagitan ng paraan, kailan magsisimula ang Orstellan Convention. Ang TT ay mangyayari sa isa pang ilang buwan. Nagpapatuloy si Haring Marcia, pinapayagan nila ang mga magsasaka mula sa buong 10 distrito na pumasok sa ang teritoryo ng Orstellan sect simula bukas. Sumando si James at bumulong kay Haring Marcy Ice, dapat kang magbahagi ng ilang mga tip tungkol sa kaharian ng Orstellan ngayon. Nagbigay ng buntong hininga si Haring Marcy Ice. Gusto ko, sa kasamaang palad, ang aming mga tao ay hindi isang beses na nalock ang Orstellan realm mula pa noong nilikha ni Lady Tehila at ipinagkatiwala ang lupain sa amin. Kahit na kami, ang mga miyembro ng sekta ng Orstellan, ay walang pahiwatig kung paano ito nasa loob ng kaharian ng Orstellan. Ang tanging alam ko ay ito ay isang artificial na kaharian, at ang mga kaluluwa lamang ng mga form ng isang tao ay pinapayagan na pumasok sa kaharian ng Orstellan. Panipi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5073. James ay hindi sinubukan na pindutin ang Haring Marcy Ice para sa higit pang mga detalye dahil ang huli ay halos walang kabuluhan tungkol sa Orstellan na kaharian tulad ng iba pa. Kinabukasan, hindi mabilang na mga magsasaka ang dumating at nagtipon sa labas ng sekta ng Orstellan mula noong madaling araw. Karamihan sa kanila ay sikat, higit na mahusay na mga magsasaka na nagmula sa iba't ibang mga lugar sa 10 distrito. Ito ang araw na ipinangako ng sekta ng Orstellan na buksan ang kanilang mga pintuan sa mga bisita. Whoosh! Isang bola ng puting ilaw na materyal sa hangin sa itaas ng pasukan sa base ng sekta ng Orstellan. Pagkalipas ng ilang segundo, isang nagwawasak na ginang sa isang puting damit na lumabas mula sa ilaw. Ito ay Yarona. Si Yarona ay umuurong sa kalagitnaan ng hangin at sumulyap sa karamihan na naghihintay bago ang pasukan. Inanunsyo niya, sa aming mga kapwa-bisita, maligayang pagdating sa sekta ng Orstellan. Maaari kang pumasok sa aming teritoryo sa ilang sandali. Mangyaring magtungo sa lokasyon na nakasaad sa iyong mga paanyaya dahil ang mga pansamantalang tirahan sa panahon ng iyong pananatili dito. Ang mga walang paanyaya ay maaaring magtungo sa pag-mount ng beacons at maghintay para sa karagdagang mga tagubilin doon. Sa sandaling natapos na ni Yarona na sabihin na, ang pagbuo ng paligid ng lupain ng Orstellan sect ay na-deactivate. Ang mga magsasaka ay nakakakita ng maraming mga espiritual na bundok at malawak na mga lupain na nakatago hanggang sa ilang sandali lamang na lumilitaw sa harap nila ngayon. Pagkatapos nito, ang mga magsasaka ay nagsimulang pumasok sa teritoryo ng Orstellan sect sa maayos na paraan. Sa kabila ng pagiging malakas at higit na mahusay na mga magsasaka mismo, ang lahat ng mga ito ay sumunod sa mga tagubilin ni Yarona ng tumpak dahil sa takot sa mga repercussions. Samantala, si James ay nagpapahinga sa isang malaking bato sa Mount Solis, ang espiritual na bundok na pinili ng Lady Tehila bilang kanyang tirahan. Habang pinagsama niya ang isang imahe na nagpapakita ng isang pagtingin sa pasukan sa teritoryo ng sekta ng Orstellan, makikita ni James ang hindi mabilang na mga magsasaka na dumating doon. Maraming tao iyon. Di nagtagal, nakita niya ang ilang pamilyar na mga mukha, nakasama sina Wayria, Sachi, at Wael. Isang malabong ngiti ang naglaro sa mga labi ni James habang naalala niya ang mga masasayang alaala na mayroon siya sa kanyang mga kaibigan. Dahil may ilang buwan pa rin hanggang sa Orstellan Convention, nagpasya si James na gamitin ang oras upang bisitahin at makibalita sa mga kaibigan. Naghintay si James hanggang sa lahat ng kanyang mga kaibigan at kakilala ay naayos sa kani-kanilang mga panuluyan. Pagkatapos, iniwan niya ang Mount Solis. Ang unang lugar na siya ay bumaba ay kung saan nanatili si Wayria. Nakita ni Wayria si James Ora ang instant na siya ay lumitaw sa labas ng kanyang silid. Nagmadali siya sa pintuan at hinayla ito ng bukas. Habang tinitigan niya ang taong nakatayo sa harapan ng bakuran, lumuluha ang mga luha sa kanyang mga mata at igulong ang kanyang mga pisngi. Ano ang problema? Mainit si James. Hindi mo ba ako tinatanggap dito? Master, James. Si Winona at Sachi ay lumabas sa silid ni Wayria nang marinig ang kanyang tinig. Tila nagulat sila nang makita si James doon. Huwag makinig sa taong iyon. Si Thea ay naging materialized sa harap na bakuran noon. Sinabi niya sa isang mahigpit na tinig, hindi siya si James. Ang tunay na James ay banihag ng sekta ng Orstellan. Ang taong ito ay ang saint ng Orstellan sect,
Saint Zuriel. Matapos pakinggan ang paliwanag ni Thea, si Waylia at ang iba pa ay nakatitig kay James na may maingat na mga titig. Bakit ka sobrang matigas ang ulo? Sa isang flash, nag-teleport si James at muling lumitaw sa tabi ni Thea. Pagkatapos, nagbigay siya ng isang mapaglarong sampal sa kanyang ilalim. Bakit ka? Sigaw ni Thea sa kanya. Hindi mo dapat mawala ang iyong pagkagalit ngayon. Nasa loob kami ng teritoryo ng Orstellan sect, at narito si Haring Marcy Ice. Ano pa, mayroong higit pa sa isang bilang ng mga miyembro ng Orstellan sect na mas may kasanayan at makapangyarihan kaysa kay Haring Marcy Ice. Ang mga taong iyon ay hindi friendly Ashim. Panipi pa tayong bar. Tumalikod si James kay Waylia. Ngumiti siya sa kanya. Sa palagay mo ba ay hindi rin si James? Tinitigan ni Waylia ang lalaki sa harap niya ng kaunting oras. Naramdaman niya ang aura ni James na nagmula sa kanya. Gayunpaman, nakita din niya ang isang bagay na higit na nauunawaan niya. Matapos ang pagsasaalang-alang ng ilang sandali, sumagot si Waylia, nagtitiwala ako kay Thea. Siya ang kapareha ni James, pagkatapos ng lahat. Pinakawalan ni James ang isang malalim na buntong hininga. Matapos ang lahat ng nagawa ko para sa lahi ng tao at ang 10 distrito, ito ang nakukuha ko. Marahil ay hindi mo na siya makita muli sa buhay na ito, sabi ni James na nagbibiro, dapat mo lang akong gastusin sa buhay na ito. Pagkatapos, maaari mong makilala muli si James Caden sa susunod. Panipi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5074. Isang malamig na ilaw na nakasuot sa mga mata ni Thea habang nakikinig siya sa mga salita ni James. Patuloy siyang tumitig sa kanya na may bahagyang unveiled na pag-aalipusta. Naramdaman ni James ang nakamamatay na hangin na nagliliwanag mula sa Thea. Tumigil siya sa paglalako kaagad. Pagkatapos, sinubukan niyang ipaliwanag sa pinakawastong at tame time na paraan, "Ti ako ang tunay na James Caden." Nagdusa ako ng mga kritikal na pinsala sa labanan sa Mecha Isto. Sa kabutihang palad, ang aking kaluluwa ay sama-sama sa ilaw ng Endlos, at pinamamahalaan kong mabuhay sa ganoong paraan. Kapag ang aking kaluluwa ay muling nag-reawake sa kalaunan, nakakuha ako ng paliwanag mula sa ilaw ng Endlos at nalaman ang pagkakaroon ng koloretsura na pag-iral. Pagkatapos nito, hinanap ko ang bato ng koloretsura at isinama ito, na nagresulta sa aking muling pagkabuhay. Ang sekta ng Orstellan ay isang nakatagong sekta na nagtrabaho sa pagprotekta sa bato ng koloretsura. Sinabi sa kanila ni James ang lahat ng nangyari noon. Gayunpaman, maliwanag na ang Thea ay hindi kumbinsido sa kaunti. Wala siyang pag-aalinlangan na ang lalaki ay nagspouting lamang sa puntong iyon. Nagkibit-balikat si James sa pagbibitiw. Hindi ko ito matutulungan kung hindi ka pa rin ako naniniwala. Sa oras, malalaman mo na sinasabi ko sa iyo ang katotohanan. Pagkatapos nito, lumingon si James at lumakad. Tumingin si Waylia sa madilim na mukha ni Thea at nagtanong sa isang maliit na tinig, "Parang ang tunay na James sa akin. Sigurado ka bang hindi siya ang tunay na pakikitungo? Siya ang Orstellan sect saint." Nag-agaw si Thea ng mahabang paghinga. Masamang gusto niyang maniwala na si Saint Zuriel ang tunay na James. Gayunpaman, hindi niya maiwasang mag-alinlangan sa lalaki sa tuwing naalala niya ang ginawa ni Saint Zuriel sa kanila hanggang sa kamakailan lamang. Plano ni James na makipag-chat kay Waylia, na isa sa kanyang pinakamalapit na kaibigan. Nakalulungkot, siya at ang iba pa ay hindi maniniwala sa kanya. Nagpasya siyang magbayad sa susunod na pagbisita ni Henrik. Dumating si James sa isang manor na hindi masyadong malayo. Pumasok siya sa pintuan at nakita niya ang isang pangkat ng mga tao sa loob ng bahay. Si Winton, Yardos, at maraming iba pa ay naroon din. Kaya, lahat kayo ay narito. Habang naglalakad siya papunta sa grupo, nakita ni James ang isang maganda, matikas na ginang sa pangkat ng mga kalalakihan. Zella. Pinalawak ni James ang kanyang mga mata sa sorpresa. James. Nakarating si Zella sa kanyang mga paa habang nasisiyahan siyang makita siya. Siya ay isang pekeng, sabi ni Winton sa isang walang pagbabago na tinig. Ang taong ito ay talagang Saint Zuriel mula sa sekta ng Orstellan. Ano? Si Zella ay na-fluster nang marinig ang mga sinabi ng kanyang kapatid. Ngumiti si James ng medyo awkwardly kay Zella.
Pagkatapos, nagpunta siya sa isang walang laman na upuan at umupo. Nais ni Haring Marcy Ice na sanayin at mapahusay ang aking lakas sa pag-iisip, kaya hiniling niya na baguhin ko ang aking hitsura dati. Ngayon naganap kong pinagkadalubhasaan ang banal na martial art, hindi ko na kailangang itago ang aking tunay na pagkakakilanlan. Ang iba ay patuloy na tumitig kay James nang walang pasubali, maliban kay Zella, na dahan daw ang kumikislap habang pinag-aralan niya ang mukha ni James. Henrik, hindi ka rin ba naniniwala sa aking mga salita? Itinuro ni James ang kanyang tingin kay Henrik. Tumawid si Henrik. Paano mo inaasahan na magtitiwala ako sa iyo kapag hindi mo makumbinsi ang Thea na gawin iyon? Zella, kailangan mo akong tulungan. Nagawa ko lamang na mabuhay dahil sa inskripsyon na binigyan mo ako ng mahabang panahon. Si James ay tumingin kay Zella na sabik. Winton, sa palagay ko siya si James. Nakilala ni Zella ang mga mata ni Winton. Hindi namin masasabi ng sigurado sa ngayon. Nagpapatuloy si Winton. Ang mga miyembro ng Orstellan sect ay lumilitaw na nagtataglay ng mahusay na kapangyarihan at kaalaman. Kung nabilanggo nila si James at sinuri ang kanyang kaluluwa, hindi magiging mahirap para sa kanila na malaman ang lahat tungkol sa kanya. Mayroon kang isang punto. Tumanggaw si Zella ng kaunti at nag-ungol ng kaunti pa kay James sa kanyang upuan. Hindi isang solong kaluluwa sa silid ang maniniwala kay James at ang salarin na nakakuha sa kanya sa hindi nakakagulat na sitwasyon na ito ay walang iba kundi si Haring Marcy Ice. Ang matandang James ay sumipa sa isang pag-aalsa sa sitwasyong ito. Gayunpaman, nagbago si James. Hanggat ligtas ang kanyang pamilya at mga kaibigan, ito ay sapat na para sa kanya. Pupunta ako ngayon. Tumayo si James at umalis sa manor. Sa labas, ginamit niya ang kanyang zen upang maghanap para sa mga pamilyar na ores. Maya-maya pa, huminto siya sa isang tahimik, liblib na lugar na malalim sa mga bundok. Shena. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5075. Shena ay nagmumuni-muni sa isang nakaupo na posisyon sa lupa. Nang marinig ang tinig ni James, nakarating siya ng sabay-sabay. Habang kinuha niya ang pamilyar na mukha sa harap niya, si Shena reflexively ay ngumiti at binati ang lalaki, James. Noon lang, ang ngiti sa kanyang mukha ay nagyelo. Si Shena ay tumagal ng ilang mga hakbang pabalik. Naalala niya kung paano ipinakilala ni Saint Zuriel si James. Matagal na hindi nakikita. Mainit si James. Umalis ka, sinabi ni Shena sa isang malupit na tono. Okay. Tila hindi naapektuhan si James habang pinalawak niya ang kanyang ngiti at tinapakan. Maxine, kamusta ka na? Si James ay nag-teleport at muling nabuo sa tabi ni Maxine. Si Maxine ay sumulyap sa direksyon ni James. Pagkatapos, ipinagpatuloy niya ang kanyang pagmumuni-muni nang hindi binibigyan pa ng tugon si James. Siya ay gaanong kiniskis ang kanyang ilong at lumingon upang umalis. Queen, matagal na hindi nakikita. Sobrang namiss kita. Nakita ni James ang lokasyon ni Quincy at nakateleport sa isang lugar na malapit. Si Quincy ay kaibigan ni Thea, at tinulungan pa niya si James sa pamamahala ng Wormstead's Administrative Affairs dati. Sinabi ni Quincy, walang maloko sa paniniwala na ikaw si James. Sumuko ka na lang. Narinig niya mula sa iba kung paano lumibot ang peking James at nakikipagpulong sa mga dating kaibigan ni James. Say. Kahit na sinasabi mo rin iyon. Gagawin mo akong iiyak, ha? Snickered si Quincy. Ang tunay na James ay hindi sasabihin ng ganyan. Ganun ba? Bahagyang sumimangot si James. Mag-iwan ka lang. Tinuro ni Quincy ang pintuan. Matapos iwanan ni James ang lugar ni Quincy, sa kalaunan ay nagpasya siyang hanapin si Henry. Henry. Si James ay lumakad kay Henry at inilagay ang kanyang braso sa balikat ni Henry. Pagkatapos, dinala niya si Henry habang siya ay nag-teleport mula sa teritoryo ng sekta ng Orstellan. Pareho silang dumating sa loob ng isang restoran na matatagpuan sa lungsod ng isang kalapit na universo. Ikaw, ginambala siya ni James, hindi mo kailangang ulitin kung ano ang sinabi sa akin ng iba. Isipin lamang ito bilang isang paanyaya mula kay Saint Zuriel ng sekta ng Orstellan. Maaari kong hilingin sa iyo na sumali sa akin para uminom, di ba? Salungguhit. Oo naman. Pumayag si Henry. Ginawa ni James ang liquid-liquid at ibinuhos ito sa 2 tasa.
Habang ipinapasa niya ang isa sa mga tasa kay Henry, sinimulan ni James na muling isalaysay ang mga alaala na ibinahagi nila sa Southern Plains. Hey, iyon ang isa sa mga pinakamahirap na oras ng aking buhay. Wala kaming base sa paglilinang o kaalaman sa anumang mga kasanayan. Gayunpaman, nakaramdam ako ng isang mahusay na pakiramdam ng kasiyahan mula sa mga makamundong sandali. Ngayon, ang lahat ng ating ginagawa ay tren at walang katapusang pagsasanay para sa ating paglilinang. Parang hindi ako makakakita ng pagtatapos dito. Si Henry ay sumasalamin sa mga salitang iyon habang nakikinig siya kay James. Nalaman niya na marahil ay natutunan ni Saint Zuriel ang mga detalyeng iyon sa pamamagitan ng pagnanakaw ng mga alaala ni James. Gayunpaman, hindi niya maiwasang maalala ang tungkol sa mga magagandang araw na iyon. Matapos silang mag-chat ng maraming oras, tinanong ni Henry, ayos lang ba si James? Ang sekta ba ng Orstellan ay gumawa ng anumang masama sa kanya? Napangiti si James ng mahina at bumangon mula sa kanyang upuan. Pagkatapos, tinapik niya si Henry ng basta-basta sa balikat. Huwag kang mag-alala, ligtas siya at maayos. Nagbigay ng kaunting tumanggaw si Henry nang marinig iyon. Umalis si James sa restaurant at bumalik sa Mount Solis makalipas ang ilang sandali. Pagkatapos, hinintay niya ang pagsisimula ng Orstellan Convention sa loob ng mga bakuran ng Mount Solis. Di nagtagal, ito ay ang araw ng Orstellan Convention. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5076. Numerous mahusay, napakahusay na mga magsasaka mula sa buong 10 distrito ay naglakbay sa base ng sekta ng Orstellan upang dumalo sa kaganapan. Ang Orstellan Convention ay marahil ang pinakamalaking kaganapan na gaganapin sa kasaysayan ng lahat ng 10 distrito. Lahat ay nagtipon sa parisukat na matatagpuan lamang sa labas ng pangunahing bulwagan ng Orstellan sa araw na iyon. Ang mga miyembro ng sekta ng Orstellan ay nakita na nakatayo sa isang kumpol na malapit sa pasukan ng pangunahing bulwagan. Kabilang sa mga ito, ang pinuno ng sekta ng Orstellan na si Cray Fayed, ay isang napapanahong magsasaka na nagtataglay ng pambihirang, hindi masusukat na mga kapangyarihan. Maging si Haring Marcy Ice ay nagpahayag ng paggalang sa kanyang pinuno. Nandoon din sina Haring Marcy Ice at James. Patuloy na lumitaw si James sa mga pampublikong lugar na may tunay na hitsura sa halip na gamitin ang hitsura ni Saint Zuriel. Maligayang pagdating, kapwa magsasaka. Tumagal ng ilang hakbang si Cray. Ang kanyang boses ay tumalsik sa pamamagitan ng parisukat. Inanyayahan namin kayong lahat sa sekta ng Orstellan dahil malapit na kaming i-unlock ang kaharian ng Orstellan. Ang lupain ng Orstellan ay nilikha ni Lady Tehila at ipinagkatiwala sa amin. Karamihan sa iyo marahil ay hindi pa naririnig ang kanyang pangalan. Ipapaliwanag ko sandali kung sino si Lady Tehila at kung paano naganap ang sekta ng Orstellan. Ang mga magsasaka ay nakikinig ng mabuti kay Cray. Lahat sila ay nagtataka upang malaman ang higit pa tungkol sa background ng Orstellan sect. Nang nilikha lamang ang mga Endlos, ang mundo ay nasaktan pa rin ng maraming makapangyarihang mga panginoon ng demonyo. Sa ilang mga punto, ang mga demonyo ng extraterrestrial ay pinamamahalaang gumawa ng pagbubukas sa hadlang ng Endlos at sinalakay ang Endlos. Kasunod nito, hindi mabilang na mga magsasaka ang nagtipon at nagtatag ng sekta ng Orstellan upang labanan sa mga extraterrestrial demonyo. Ito ay ang pinakadugo at pinakamahirap na labanan sa kasaysayan ng Endlos. Maraming buhay ang nawala sa oras na iyon. Kalaunan, pinamamahalaang ni Lady Tehila na makakuha ng paliwanag mula sa 3 beam ng ilaw ng Endlos. Nilikha niya ang Herstellan art at gumawa ng bato ng koloretsua mula sa ilaw ng Endlos. Pagkatapos, ginamit niya ang mga ito upang isara ang pagbubukas sa hadlang ng Endlos at itigil ang pagsalakay sa mga demonyong extraterrestrial. Iyon ang pagtatapos ng unang pagsalakay ng mga demonyo ng extraterrestrial. Pagkatapos nito, ginugol ni Lady Tehila ang kanyang oras sa isang closed door na pagmumuni-muni upang pag-aralan ng malalim ang Herstellan art. Sa huli, nilikha niya ang isang mas mahusay na lihim na sining na pinangalanan ang art ng Orstellan. Umalis si Lady Tehila matapos niyang ipagkatiwala sa amin ang Orstellan realm at ang Orstellan art. Ang taong maaaring pumasa sa pagsubok ng lupain ng Orstellan ay magiging bagong pinuno ng sekta ng Orstellan. Ang taong iyon ay makakatanggap din ng pagkakataong malaman ang sining ng Orstellan.
May mga ghasts at murmurs ng kaguluhan sa karamihan ng tao habang nakikinig sila sa anunsyo ni Cray. Di nagtagal, ang mga magsasaka ay tumahimik muli habang nagpatuloy si Cray upang magbahagi ng higit pang mga detalye tungkol sa kaharian ng Orstellan. Ipapaliwanag ng T ang mga patakaran na may kaugnayan sa kung paano ka makakapasok sa kaharian ng Orstellan. Matapos may lock ang lupain ng Orstellan, ang mga magsasaka ay kailangang gumawa ng isang form ng kaluluwa upang makapasok sa kaharian. Ito ay mapanganib sa loob ng lupain ng Orstellan. Nilikha ni Lady Tehila ang kaharian sa pamamagitan ng paggamit ng mga laban na nangyari sa unang pagsalakay ng mga extraterrestrial na demonyo. Ang Orstellan Realm ay katulad sa isang tunay na larangan ng digmaan. Ang mga tao ay maaaring patayin sa ilalim ng mga sitwasyong ito. Sa makatuwid, pinapayagan lamang natin ang mga form ng kaluluwa ng mga magsasaka na pumasok sa kaharian ng Orstellan. Ang pagkawala ng isang form ng kaluluwa ay maaaring maging sanhi ng ilang uri ng pinsala sa aktwal na mga magsasaka mismo. Gayunpaman, hindi ito magastos sa kanila ng kanilang buhay. Ang Lady Tehila ay hindi nag-iwan ng karagdagang impormasyon tungkol sa Orstellan Realm o kung paano makumplito ang pagsubok nito. Kailangang malaman ng mga kalahok ito pagkatapos ng pagpasok sa lupain. Ang Orstellan Realm ay opisyal na bukas ngayon. Nais kong lahat ng aming kapwa mga magsasaka ang pinakamahusay na swerte. Itinaas ni Cray ang kanyang kamay at nagbigay ng banayad na alon. Ang isang napakalaking imahe ay pinagsama sa hangin sa itaas ng teritoryo ng sekta ng Orstellan. Ang bawat tao ay maaaring makakita ng mga kaakit-akit na landscape sa imahe. Bukod doon, ang mga ulap ng itim na aura ay maaaring makita sa malayong background din. Lahat, mangyaring tandaan na pumasok kasama ang iyong mga form ng kaluluwa lamang. Para sa mga pumapasok kasama ang kanilang aktwal na katawan, ang sekta ng Orstellan ay hindi gaganapin mananagot kung may mga aksidente na mangyari sa iyo, paalala sa kanila ni Cray. Ang ilang mga magsasaka ay nakakuha ng mga posisyon na nakaupo at pinagsama ang kanilang mga form sa kaluluwa upang maghanda. Sa sandaling natapos na si Cray sa kanyang mga anunsyo, ang mga kaluluwa ng mga magsasaka ay nag-teleport patungo sa imahe sa hangin at pinasok kaagad ang lupain ng Orstellan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5077. Sa isang flash, libu-libong mga magsasaka ang pumasok sa kaharian ng Orstellan. Pupunta ka ba, Zavis? Tumingin si James kay Haring Marcy Ice at nagtanong. Si Haring Marcy Ice ay bumagsak ng isang maliit na buntong hininga. Nais kong makita kung ano ang nasa loob ng lupain ng Orstellan kasama ang aking sariling mga mata. Sa kasamaang palad, tinukoy ni Lady Tehila na ang mga miyembro ng sekta ng Orstellan ay hindi pinapayagan na pumasok sa lupain ng Orstellan bago siya umalis. Hindi ba nangangahulugang hindi rin ako makapasok sa kaharian? Pinangunahan ni James ang kanyang mga browser. Haha, tumawa si Haring Marcy Ice. Ang panuntunang iyon ay nalalapat lamang sa mga matandang miyembro. Ang mga sumali sa sekta ng Orstellan matapos ang kaliwa ni Lady Tehila ay hindi nakasalalay dito. Labis na ginhawa si James nang marinig iyon. Ipinagpatuloy ni Haring Marcy Ice, good luck sa paggalugad ng kaharian ng Orstellan. James gave a slight nod. Pagkatapos, umupo siya sa lupa at nagkasundo ng isang form ng kaluluwa mula sa kanyang katawan. Ang kanyang form ng kaluluwa ay bumaril patungo sa imahe sa kalangitan sa susunod na instant. Pumasok si James sa kaharian ng Orstellan at dumating sa isang lugar na tila isang lugar ng Highland. Ang matangkad, napakalaking puno ay nakatayo sa mga nakapalibot na bundok. Inilabas ni James ang kanyang zen upang suriin ang kanyang paligid. Sa kanyang pagtataka, napakalawak ng Orstellan Realm na si James ay tila hindi nakakakita ng mga hangganan ng lupain kasama ang kanyang mga kapangyarihan. Dahan-dahan siyang tumingin sa paligid ng kanyang paligid. Namangha si James sa kung paano tunay na lumitaw ang lahat sa lupain ng Orstellan. Kahit na hindi niya masasabi na siya ay nasa loob ng isang artificial na kaharian kung wala siyang naunang kaalaman sa unang lugar. Maaaring makita ni James ang kompletong mga landas at ang mas malaking mga landas sa lupain. Bilang karagdagan, naramdaman niya ang pagkakaroon ng mga makalangit na landas. Maaari ba itong hindi ito isang artificial na kaharian? Maaaring ito ay isang mundo na nilikha ni Lady Tehila sa halip.
Ang isang maliit na nakasimangot ay sumire sa kanyang mga gwapong tampok. Sa kasamaang palad, walang maaaring magbigay kay James ng mga sagot sa maraming mga katanungan na mayroon siya. Ang tanging paraan na maiintindihan ni James ang kaharian ng Orstellan ay para sa kanya upang galugarin ang kanyang sarili. Si James ay nag-teleport at muling lumitaw sa isang napakalaking, sinaunang lungsod. Ginamit niya ang kanyang mga kapangyarihan upang maiskan sa lungsod. Gayunpaman, hindi niya makita ang anumang nabubuhay na nilalang sa lugar. Maraming mga magsasaka sa kanilang mga form ng kaluluwa ang nakarating din sa lungsod. Natipon sila sa isang sulok ng lungsod at pinag-uusapan kung ano ang kanilang napansin hanggang ngayon. Wala rito. Eksakto. Ang lugar na ito ay tila tulad ng isang desyerto na distrito. Wala akong makitang isang kaluluwa sa lugar na ito. Si James ay gumalagala sa paligid ng nasirang lungsod at dumating sa parehong conclusion tulad ng mga magsasaka na iyon. Ang lupain ng Orstellan ay kasing laki ng alinman sa 10 distrito. Surmise ni James na maaari itong maging mas malaki kaysa sa ilan sa mga distrito. Pagkatapos lamang, isang pulutong ng madilim na oras ang lumitaw sa periphery ng distrito. Habang lumilitaw ang mga madilim na oras na lumapit, isang napakalawak na alon ng enerhiya ng demonyo na hugasan sa lugar. Ano sa mundo? Ang extraterrestrial demons. Ang iba pang mga magsasaka ay nakita ang pagkakaroon ng mga extraterrestrial demonyo ng sabay-sabay. Ang pagkakaroon ng mga demonyong extraterrestrial ay lumitaw upang matrigger ang simula ng isang malakas na pormasayon. Ang buong distrito ay naka-encode ng pagbuo sa loob ng ilang segundo. Ang mga extraterrestrial na demonyo ay agad na naharang sa labas ng pormasayon. Kailangan ba nating paksain ang mga ito upang maipasa ang pagsubok ng Orstellan Realm? Ang isa sa mga nagtatanong ay nagtanong ng malakas. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5078. Ang mga magsasaka ay nagsimulang maglakbay sa gilid ng pormasayon sa direksyon kung saan nakita nila ang madilim na oras. Nang makarating sila sa hadlang ng pormasayon, napansin nila na natapos ang hadlang sa kabila ng isang napakalaking malaking lungsod. Ang lungsod, na katulad ng isang distrito, ay may sukat na mas malaki kaysa sa alinman sa 10 distrito sa labas ng mundo. Nakakaintriga, ang lungsod ay ganap na napapalibutan ng makapal, mataas na pader. Si James ay materyal sa isang lugar sa mga mataas na pader at tumitig sa malayo. Nakikita niya ang mga ulap ng madilim na mist na lumilipat patungo sa lungsod. Ang hindi mabilang na mga monsters ay nakatago sa gitna ng itim, hindi mapakali na ambon. Isang nakasimangot na iginuhit ang kanyang mga browser. Sasabihin ni James na ang mga monsters ay hindi katulad ng mga nakatagpo niya dati. Ang mga monsters na ito ay nagmumula sa menacing auras na mas malakas at nakahihigit. Ang mga halimaw na iyon ay nagsimulang salakayin ang mga pader ng lungsod ng buong lakas. Sa kabutihang palad, ang pormasayon na itinapon sa paligid ng mga dingding ay tila humahawak ng maayos sa ngayon. Gayunpaman, parami ng parami ang mga monsters na nagtitipon sa labas ng mga dingding. Sa ilang mga punto, maaaring masira ang pagbuo dahil hindi na ito makatiis sa mga pag-atake. Sa isang lugar na higit pa mula sa kung saan nakatayo si James, isa pang pangkat ng mga magsasaka ang nagmamasid din sa sitwasyon sa labas ng mga pader ng lungsod. Si Zayden at Zizel ay kabilang sa mga taong iyon. Ama, nakatitig si Zizel sa mga monsters na may nakamamanghang hitsura sa kanyang mga mata. Isang tao lamang ang makakatanggap ng pagkakataong malaman ang sining ng Orstellan at maging bagong pinuno ng sekta ng Orstellan. Gayunpaman, ang libo-libong mga magsasaka ay pumasok sa kaharian ng Orstellan. Ang kompetisyon para sa lugar ay magiging labis na mabangis. Tinanong ni Zayden, ano sa palagay mo ang dapat nating gawin upang manalo ng pagkakataon at maging bagong pinuno ng sekta ng Orstellan, kung gayon? Tumahimik sandali si Zizel at sinabing, dapat nilikha ni Lady Tehila ang lungsod na ito ng mega sa loob ng kaharian ng Orstellan at ipinakita sa amin ang mga extraterrestrial demonyo na umaatake dito sa isang kadahilanan. Marahil ay pinili niya ang battlefield na ito na may layunin ng pagsasanay at pagtulong sa mga susunod na henerasyon na magkasama upang harapin ang aming mga kaaway. Sa palagay ko ang taong gumagawa ng pinakamalaking kontribusyon sa panahon ng labanan ay magkakaroon ng mas mataas na pagkakataon na mapili upang maging bagong pinuno ng Orstellan sect.
Pumayag si Zayden, "Ma'am. Iyon ay maaaring mangyari." Nagsimula siyang magtrabaho sa pagbuo ng isang pangkat ng mga magsasaka upang matanggal ang mga extraterrestrial demonyo. Dahil siya ay dating Panginoon ng Endlos, si Zayden ay nakapagtipon ng maraming bilang ng mga tagasunod na handang magtrabaho sa ilalim ng kanyang utos. Gayunpaman, mayroon ding mga tumanggi na sumali kay Zayden. Karamihan sa mga ito ay mula sa mga nakatagong sekta tulad ng Grand Patriarchs ng Mount Genesis at Mount Taba, ang mga magsasaka mula sa Silberg Island, at Franco. Ang mga taong iyon ay nagtipon din ng kanilang sariling mga kalalakihan at nag-set up ng mga base sa iba't ibang mga lugar sa mga pader ng lungsod upang palayasin ang mga extraterrestrial demonyo. Halos lahat ng mga magsasaka ay umabot sa mga katulad na conclusion tulad ng Zizzle. Sa makatuwid, maraming mga grupo ang nagsimulang bumubuo sa mga pader ng lungsod, kabilang ang mga magsasaka ng tao. Nag-teleport si James at nakarating sa base na itinakda ng mga magsasaka mula sa universo ng tao. Hindi pa nagtagal, sinimulan niya ang pagtuklas ng mga bagong palatandaan ng buhay. Sa loob ng Mega City, maraming mga nabubuhay na nilalang na may mahusay na mga kapangyarihan ay lumitaw sa maganda, mahiwagang universo. Pagkaraan ng ilang sandali, naramdaman din ni James ang pagkakaroon ng mga bagong nilalang sa maraming iba pang mga unibersidad na matatagpuan sa loob ng Mega City. Nararamdaman ni James na ang mga nilalang na iyon ay hindi ang mga kaluluwa ng mga magsasaka na nagmula sa labas ng mundo na katulad niya. Sila ay mga nilalang na may aktwal na mga katawan na nagtataglay ng kanilang sariling mga saloobin at damdamin. Matapos maisip ito, naipost ni James na ang lupain ng Orstellan ay marahil isang replika ng unang pagsalakay ng mga extraterrestrial na demonyo sa Endlos. Ang mga nabubuhay na nilalang na lumitaw ay mga nilalang na umiiral noong mga oras na iyon. Marahil ay pinamamahalaang ni Lady Tehila na lumikha ng mga clone ng mga nilalang na iyon sa lupain ng Orstellan sa pamamagitan ng paggamit ng ilang uri ng mahiwaga, malakas na kasanayan. Si Thea ay nagkakaroon ng pulong sa iba pang mga magsasaka ng tao upang talakayin ang kanilang susunod na hakbang nang maging materyal si James sa harap nila. "Ano ang ginagawa mo dito?" Pinaikit ni Thea ang kanyang mga mata at umungol, tumigil sa pagiging isang gulo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5079. James ay malawak na naipasok sa kanya. "Kumusta, Thea?" Lahat ay nakatingin kay James na may malamig, hindi magiliw na mga titig. Hindi alintana kung ipinapahiwatig niya si James o hindi, maaari nating gamitin ang kanyang tulong. Iminungkahi ni Zivel ang isa pang diskarte sa kanilang kasalukuyang sitwasyon, siya ang saint ng Orstellan sect. Dapat niyang malaman ang isang bagay o dalawa tungkol sa kaharian ng Orstellan. Malapit na siyang madaling gamitin. Mabilis na sinabi ni James, "Hindi ko alam ang tungkol sa kaharian ng Orstellan. Itinalaga lamang nila ako bilang santo dahil nabuhay ako muli sa pamamagitan ng bato ng Colorechua. Marahil ay hindi ako magiging tulong, ngunit ako ang tunay na James." Si Thea ay gamulong lamang sa kanyang mga mata nang marinig ang kanyang mga salita. Itinuro ni James ang kanyang tingin sa direksyon ni Zella. Pagkatapos, nagtanong siya ng nakangiting, "Zella, mayroon ka bang mga pahiwatig kung ano ang magagawa natin ngayon?" Umiling-iling si Zella. "Nawala ko ang aking kakayahan bilang isang propeta sa oras na ang nakakaraan. Hindi ko makita kung ano ang mangyayari sa hinaharap ngayon. Maaari kong tulungan kang mabawi ang iyong mga kapangyarihan," sagot ni James. "Maaari mo bang gawin iyon?" Hindi maiwasang maaasahan ni Zella matapos marinig iyon. "Please subukan ito." Hindi sigurado si James kung maaari niyang ayusin o maibalik ang mga kapangyarihan ni Zella. "Bumalik pagkatapos, sinakripisyo mo ang iyong mga kapangyarihan bilang isang propeta upang i-unlock ang aking potensyal. Binigyan mo ako ng tulong na kailangan ko. Ngayon na nakakuha ako ng sapat na kapangyarihan, dapat kong tulungan na maibalik ang iyong," mahinahon na paliwanag ni James. Ang iba na nakatayo sa paligid nila ay hindi nag-iisip ng marami sa mga salita ni James dahil nakita pa rin nila siya bilang Saint Zuriel. Habang naglalakad siya patungo kay Zella, itinaas ni James ang kanyang kamay at nabuo ang kanyang mga kapangyarihan sa kanyang palad. Pagkatapos, malumanay niyang inilagay ang kanyang palad laban sa noo ni Zella at ipinadala ang kanyang mga kapangyarihan sa kanyang katawan. Kasabay nito,
Ang aktwal na katawan ni James sa labas ng mundo ay lumilitaw na nanginginig ng kaunti. Tila nilabag ni James ang ilang mga paghihigpit habang sinubukan niyang ibalik ang mga makahulang kapangyarihan ni Zella. Sa isang iglap, nagkaroon siya ng napakaraming karma. Parehong ang kanyang aktwal na katawan at ang kanyang kaluluwa form ay dumating sa ilalim ng malaking presyon mula sa mga kapangyarihan ng karma. Ang iba ay maaaring makita kung paano ang form ng kaluluwa ni James ay nasa bingit na durog dahil sa mapanirang puwersa ng mga kapangyarihan ni karma. Tumigil ka. Tumawag si Winton sa kanya, maaaring masira ang form ng iyong kaluluwa kung igiit mong gawin ito. Ikaw ay hindi kwalipikado at may padala sa labas ng Orstellan Realm kung masira ang form ng iyong kaluluwa. Gayunpaman, hindi tumigil si James sa paglalagay ng kanyang mga kapangyarihan sa katawan ni Zella. Sa halip, naaktibo niya ang ilan sa kanyang mga kasanayan sa lagda upang hawakan laban sa mga kapangyarihan ng karma. Sa lalong madaling panahon sapat na, ang kanyang form ng kaluluwa ay lumitaw na nagpatatag ng malaki. Sa sandaling iyon, si Zella ay bast sa isang sinag ng ilaw na nabuo ng hindi mabilang na mga inskripsyon. Ang ilaw ng Endlos, bulalas ni Thea sa sorpresa. Samantala, nagpatuloy si James sa pag-channel ng kanyang mga kapangyarihan sa loob ng kaunting oras. Pagkaraan ng 10 minuto, sa wakas ay ibinaba niya ang kanyang kamay. Tumingin si James kay Zella at tinanong, "Ano ang pakiramdam mo ngayon?" Dahan-daang binuksan ni Zella ang kanyang mga mata. Nagkaroon ng isang ethereal aura tungkol sa kanya. Ngumiti siya ng matamis at sumagot, "Nabawi ko ang aking mga kapangyarihan." Salamat, James. Bagaman wala sa kanilang mga kaibigan o pamilya ang tumanggap ng paliwanag ni James, nadama pa rin ni Zella na ang lalaki bago siya ang tunay na James. Nadama ni James ang isang malaking pakiramdam ng kaluwagan nang marinig ang kanyang mga salita. Pagkatapos, tinanong niya, "Dapat mong gamitin ang iyong mga makahulang kapangyarihan upang suriin at alamin kung ano ang dapat nating gawin upang maging nagwagi sa pagsubok ng Orstellan Realm." Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 5080. Zella ay ipinanganak kasama ang kanyang mga makahulang kapangyarihan. Nawalan siya ng kapangyarihan nang sinubukan niyang tulungan si James dati. Ang isang tao ay kailangang magdusa ng kakilakilabot na mga kahihinatnan ng mga kapangyarihan ni karma kung nais nilang mabawi ang mga nawawalang kapangyarihan tulad ni Zella. Gayunpaman, si James ay walang ganoong mga alalahanin sa kanyang antas ng mga kasanayan at paglilinang. Nang marinig ang kahilingan ni James, isinara ni Zella ang kanyang mga mata at natahimik. Maya-maya pa, binuksan niya muli ang kanyang mga mata. "May nakita ka ba?" tanong kaagad ni James. Tumugon si Zella, "Ang sitwasyon ay medyo komplikado ngayon. Mayroon kaming isang malaking bilang ng mga magsasaka mula sa labas ng mundo na pumapasok sa kaharian. Gayun din, may iba pang mga nilalang na umiiral sa kaharian ng Orstellan. Sabihin mo lang sa amin kung ano ang dapat nating malaman," sabi ni James. Ipinaliwanag ni Zella, "Nakaharap kami sa parehong mga panloob at panlabas na mga problema. Ang ilang mga nilalang ay nagsimulang lumitaw sa lupain ng Orstellan. Ang mga nilalang na ito ay hindi tinatanggap ang mga mananakop na tulad namin, at maaari silang maging isang balakid sa aming mga pagsisikap na paksain ang mga extraterrestrial na mga demonyo. Ang tanging solusyon sa aming kasalukuyang sitwasyon ay upang hawakan muna ang aming panloob na problema. Ang pag-iisa ng mga nilalang sa lupain ng Orstellan ay kinakailangan. Kailangan din nating pag-isahin ang lahat ng mga magsasaka na pumasok sa kaharian ng Orstellan upang labanan laban sa mga extraterrestrial demonyo." Inayos niya ang kanyang tingin sa protection na porma sayon na itinapon sa Mega City. "Ayon sa aking pagtatantya, ang pagbuo na ito ay maaaring tumagal para sa tungkol sa isang panahon. Nangangahulugan ito na kailanganin nating sakupin ang mga nilalang mula sa lupain ng Orstellan at ang mga magsasaka mula sa labas ng mundo sa loob ng isang panahon." Si Thea ay niniting ang kanyang mga browser sa pagdinig ng conclusion ni James. Iyon ay magiging isang bagay na halos imposible. Maswerte para sa amin na wala sa mga miyembro ng sekta ng Orstellan ang pumasok sa kaharian ng Orstellan. Gayunpaman, aakyat pa rin tayo laban sa superior, kahanga-hangang mga magsasaka mula sa lahat ng 10 distrito, tulad ng Zayden, Wyatt, at Taran. Hindi sa banggitin ang mga bihasang magsasaka mula sa iba't ibang mga nakatagong sekta. Napakahirap na sakupin ang lahat ng mga taong ito.
Kailangan pa rin nating bigyan ito ng shot. Si James ay nakangiti ng may kumpiyansa. Nagtitiwala ako sa iyo, ang iyong kabanalan. Si Hetsema ay sumabog sa kanya ng isang malawak na ngiti. Si Hetsema ay hindi talaga nagmamalasakit kung si Saint Zuriel ay talagang si James o hindi hanggat ang huli ay may katayuan ng Saint ng Orstellan sect. Tanong ni Thea sa isang patag na tinig, ano ang plano mong gawin ngayon? Isinasaalang-alang ni James ng ilang sandali at sumagot, inalok ako ni Taran ng proteksyon noong nakaraan dahil nais niyang magkaroon ng labanan sa akin. Plano kong makipagkita at makipaglaban sa kanya sa oras na ito. Kapag natalo ko si Taran, magiging mas madali para sa amin na magpatuloy sa iba pang mga plano. Ginagawa mong tunog na parang ikaw ang tunay na James. Si Thea ay gamulong muli sa kanyang mga mata. Malalaman mo kung nagsasabi ba ako ng katotohanan o hindi pa nagtagal, sagot ni James. Kahit na si Haring Marcy Ice ay walang tugma para kay Taran. Gayunpaman, sa palagay mo maaari mo siyang talunin. Tinignan ni Winton si James. Lahat ng tao ay may kamalayan sa kung paano nawalan ng labanan si Haring Marcy Ice kay Taran kamakailan. Hindi nila nakuha ang pagkakataon na makita si Saint Zuriel na gumamit o magpalabas ng kanyang mga kapangyarihan. Gayunpaman, sila ay karamihan ay nakakahiya tungkol sa kanyang mga kakayahan. Malalaman natin ang tungkol doon kapag sinubukan kong labanan siya. Ngumisi si James. Naramdaman ni James sa halip na tiwala sa kanyang mga kapangyarihan at paglilinang. Nakamit niya ang pinakamataas na anyo ng banal na martial art at pinamamahalaang upang makabuo ng kapangyarihan ng puso. Naabot din ni James ang ranggo ng Chaos Esensya sa ngayon. Bagaman ang ranggo ng paglilinang ni Taran ay isang ranggo na mas mataas sa itaas niya, tiwala si James na maaari siyang gumawa ng pagkakaiba sa kanilang mga kapangyarihan sa pamamagitan ng paggamit ng iba't ibang mga kasanayan sa lagda na mayroon siya. Suot mo ang iyong sarili. Hindi ka namin pipigilan, tugon ni Thea. Tila siya ay ganap na hindi interesado. Gayunman, siya ay nasa loob na malaman kung gaano kalakas at makapangyarihan ang Saint ng Orstellan sect. Ginamit ni James ang kanyang Zen upang hanapin ang posisyon ni Taran. Makakasalubong ko si Taran at mag-isyo ng isang hamon sa labanan ngayon. Gusto mo bang pumunta at manood? Sinulyapan ni James si Thea at ang iba pa. Siyempre, sumagot si Zella, may pananalig ako sa iyo, James. Si Zella ang nag-iisang tao na naniniwala na ang lalaki sa harap nila ay ang tunay na James. Sige, hayaan. Ngumiti si James at nag-teleport sa susunod na instant. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 5081. Taran ay sinakop ang isang universo na malapit sa isa sa mga hangganan ng Orstellan Realm. Siya ay may isang magaspang na ideya kung paano maging pinuno ng sekta ng Orstellan. Sa una, wala siyang interes sa sekta ng Orstellan. Gayunpaman, nais niyang ipasok ang pinakamataas na ranggo. Dapat naabot na ni Lady Tehila ang pinakamataas na ranggo. Ang supernatural na kapangyarihan na naiwan ng isang powerhouse na tulad niya ay magiging isang mahusay na sanggunian na materyal sa kanya. Sa makatuwid, nagpasya siyang bigyan ang pagiging pinuno ng sekta ng Orstellan upang malaman niya ang tungkol sa sining ng Orstellan. Ulat, ang isang armadong lalaki ay biglang lumitaw, lumuhad sa isang tuhod, at sinabi ng magalang, Master, isang tao ang bumisita. Sinasabi niya na si James Caden. James, si Taran ay bahagyang nagulat. Ang alingaw tungkol sa lola ng sekta ng Orstellan na nagpull in person sa James ay kumalat tulad ng wildfire at nagdulot ng maraming kaguluhan. Bilang isa sa pinakamalakas na powerhouse, natural na nahuli ni Taran ang balita. Matapos bigyan ito ng pag-iisip, nagpasya si Taran na makipagkita kay James. Si James ay nakasuot ng isang puting balabal, naghihintay sa labas ng universo gamit ang kanyang mga kamay sa likuran. Swoosh! Ang blurred silhouette ay lumitaw sa harap niya at unti-unting nagbago sa isang nasa edad na tao. Tinitigan ni Taran si James at maingat na sinuri siya. Gayunpaman, ang kaluluwa aura na naramdaman niya na tiyak na pag-aari ni James. Sa sandaling iyon, sinimulan niyang maghinala ang tao sa harap niya ay si James. Ikaw ba ang Grand Priest ng Orstellan sect o James Caden? Tanong ni Taran. Napangiti si James ng mahina at sinabing, hindi mahalaga kung sino ako. Naaalala ko na laging nais mong magkaroon ng isang tunggalian sa akin. Well, narito na ako ngayon.
Ha! Nag-shock si Taran at sinabing, kung pinagkadalubhasaan mo na ang 10 beses na Realms Transcendent Sutra, hindi talaga ito mahalaga kung sino ka. Kaya, narito ka ba upang hamanin ako? Sagot ni James, tama iyon. Pagkatapos, pinakawalan ni James ang mga salitang, hinahamon kita, sa walang bisa. Inikat ni Taran ang kanyang kamay at iginuhit ang mga salita sa kanya. Pagkatapos, sumigaw siya, tinanggap ng hamon. Huwag mag-aksaya ng anumang oras at agad na hamon. Lumaban tayo sa labas ng distrito, sabi ni James. Tulad ng nais mo, tumanggaw si Taran. Samantala, nakikita ng mga alagad ng sekta ng Orstellan ang lahat ng nangyayari sa lupain ng Orstellan. Biglang naging excited si Haring Marcy Ice, ito ay nakakakuha ng kawili-wili. Si James ay talagang nagpunta upang hamanin si Taran. Inaasahan ni Haring Marcy Ice ang hamon. Nais niyang malaman kung maaaring talunin ni James si Taran matapos niyang ma-master ang Marcy Ice Path, Tenfold Realms Transcendent Sutra, at hindi mabilang na mga supernatural na kapangyarihan. Si James ang magiging pinakamalakas na magsasaka sa Endless kung maaari niyang talunin si Taran. Ang iba pang mga alagad ng Orstellan sect ay inaasahan din ang tunggalian. Nawala ang katawan ni Taran at lumitaw sa labas ng distrito. Maraming mga demonyo ng extraterrestrial sa labas ng distrito. Gayunpaman, tumakas sila sa takot matapos maramdaman ang malakas na aura ni Taran. Kaagad pagkatapos, lumitaw si James sa lugar. Ang dalawa ay lumulutang sa walang bisa sa labas ng distrito at tumitig. Hindi mabilang na mga powerhouse na natipon sa tuktok ng isang pader ng lungsod sa malayo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5082. James ay hinamon si Taran sa isang tunggalian bilang lola ng sekta ng Orstellan. Ang balita ay kumalat sa buong lupain ng Orstellan sa loob ng isang napakaikling panahon. Ang Orstellan Realm ay ang laki ng isang distrito sa Endless. Sa makatuwid, ang iba pang mga powerhouse ay maaaring mabilis na umakyat sa larangan ng digmaan upang mag-isip ng laban. Bago magsimula ang labanan, ang mga pader ng lungsod ay napuno ng mga nabubuhay na nilalang mula sa Endless. Samantala, ang hindi mabilang na mga extraterrestrial na demonyo ay nasa labas ng mga pader ng lungsod. Gayunpaman, hindi sila naglakas loob na makalapit sa larangan ng digmaan at mabilis na lumikas matapos na matakot ng malakas na ores na pinakawalan nina James at Taran. Inilagay ni Taran ang kanyang mga kamay sa likuran niya at sinabi ng mahinahon, lumabas lahat, Grand Priest. Sa panahon ng laban na ito, hindi ako mapipigilan. Nakatulig si James, hindi mo na kailangan. Ang isang malakas na enerhiya ay lumitaw mula sa katawan ni James, at ang nakasisilaw na halos ay sumaklaw sa ibabaw ng kanyang balat. Ito ang 14 na ranggo ng Marcy Ice Path. Ang aura ni James ay sumasaklaw sa hangin, at ang mga nabubuhay na nilalang na nanonood mula sa mga pader ng lungsod ay nagulat. Inisip ng lahat na ang James sa harap nila ay ang Grand Priest ng Orstellan sect. Kaya, hindi nila inaasahan na siya ay linangin din ang landas ng Marcy Ice hanggang sa ika-14 na ranggo. Ang kanyang aura ay katulad ng kay Haring Marcy Ice, na dati nang nakipaglaban kay Taran. Tiningnan siya ni Taran at mahinahon na sinabi, ang landas ng Marcy Ice muli. Kahit na si Haring Marcy Ice ay hindi kayang talunin ako. Hindi ako mawawala sa 15 ranggo ng Marcy Ice Path. Nais kong labanan mo ako sa 10 beses na Realms Transcendent Sutra. Nakipaglaban na si Taran kay Haring Marcy Ice. Bagaman natapos ang laban sa isang truce, tiwala si Taran sa kanyang lakas. Maaaring hindi siya maaaring mawala kay Haring Marcy Ice, na pinagkadalubhasaan ang landas ng Marcy Ice kung mayroon silang tunggalian sa buhay at kamatayan. Hindi na siya interesado dahil nakipaglaban na siya sa landas ng Marcy Ice. Sa halip, nais niyang labanan laban sa Tenfold Realms Transcendent Sutra. Huwag kang magmadali, sinabi ni James na nakangiting, ako ay nasa ranggo ng Chaos Essentia, na kung saan ay isang mas mababang ranggo kaysa sa iyo. Kung nais kong talunin ka, ang landas ng Marcy Ice ay hindi sapat. Dapat akong gumamit ng iba't ibang mga supernatural na kapangyarihan. Gayunpaman, bigla, tumahimik si James. Mahinahon na tanong ni Taran, Sumagot si James ng may ngiti, kung talo ka, nais kong sundin mo ako habang nasa kaharian ng Orstellan. Haha, tumawa si Taran.
Kung maaari mo akong talunin, susundin kita pagkatapos naming iwanan ang lupain ng Orstellan. Ang kanyang mga salita ay puno ng kumpiyansa. Nadama ni James na marinig ang mga salita ni Taran. Mahiwaga siyang nawala mula sa lugar at muling napakita sa harap ng Taran. Pagkatapos, inikat niya ang kanyang kamao na may makabuluhang momentum. Ang makapangyarihang aura ni Taran ay nagtipon sa ibabaw ng kanyang katawan at nabuo ang isang proteksyon na hadlang. Hindi masira ni James ang proteksyon na hadlang sa kabila ng paggamit ng mga kapangyarihan ng 14 na ranggo ng Marcy Ice Path. Boom! Isang pagsabog ang nangyari sa walang bisa bago si Taran. Gayunpaman, nanatili siyang hindi nasaktan. Hindi masisira ni James ang proteksyon na hadlang ni Taran, hayaan ang sanhi ng anumang malaking pinsala sa kanya. Ang karamihan ng mga powerhouse ay napanood mula sa pader ng lungsod. Napakalakas ng Grand Priest. Gayunpaman, siya ay bahagyang mas mababa kay Haring Marcy Ice. Sa panahon ng paglaban sa pagitan nina Haring Marcy Ice at Taran, ginamit ni Haring Marcy Ice ang 14 na ranggo ng Marcy Ice Path at ang kapangyarihan ng kanyang base sa paglilinang. Ang Grand Priest ay hindi magagawang labanan ang Taran na may 14 na ranggo ng Marcy Ice Path. Maraming mga powerhouse ang nagkomento sa labanan. Samantala, ang mga powerhouse ng lahi ng tao ay binigyan din ng pansin. Kamangha-manghang, naramdaman ni James ang kanyang kamao na manhid. Ilang beses niyang inikat ang kanyang braso upang mabawi ang pakiramdam sa kanyang kamay. Ang kanyang dugo ay bumagsak, at ang kanyang espiritu ng pakikipaglaban ay hindi pinapansin. Kasabay nito, isang mahiwagang kapangyarihan ang lumitaw mula sa kanyang puso. Ngumisi si James at muling binagsak ang kanyang kamao. Boom! Ang proteksyon na hadlang ni Taran ay agad na nasira. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5083. James ay kumalas sa proteksyon na hadlang, at ang kanyang pag-atake ay nakarating sa katawan ni Taran. Ang epekto ay dented ang laman ni Taran. Ang isang pinsala ay nabuo agad, at ang sakit ay kumalat sa buong katawan niya. Anong sorpresa! Nagulat si Taran sa kinalabasan. Nawala siya sa malayo at mabilis na pinagaling ang pinsala. Naging seryoso si Taran tungkol sa laban. Inihayag niya ang kanyang kamay, si Anda ilang mga inskripsyon ay lumitaw upang makabuo ng isang mahabang itim na tibak. Ang tibak ay lumubog kay James na may napakalaking kapangyarihan. Tumusok ito sa walang bisa at lumitaw sa harap ni James sa isang mata. Umungol si James, break. Tinipon niya ang lahat ng lakas sa kanyang katawan at sinaktan ang walang bisa. Ang isang parang multo na kamao ay agad na bumaril at nag-clash ng itim na tibak. Ang mahabang itim na tibak ay nasira sa mga inskripsyon. Namangha ang mga nakamamanghang, kaya't ang kapangyarihan ng Martial Path. Inabot ni Haring Marcy Ice ang pinnacle ng Martial Path at nilinang ang kapangyarihan ng puso sa kanyang labanan laban kay Taran. Gayunpaman, ipinapakita ng Grand Priest ang pinakadakilang estado ng Martial Path. Maaari ba itong maging Grand Pari ay mas malakas kaysa kay Haring Marcy Ice? Si King Marcy Ice ay tagalikha ng landas ng Marcy Ice. Maaari bang ang nakamit ng Grand Priest sa landas ng Mauritius ay talagang lumampas kay Haring Marcy Ice? Nalito ang mga powerhouse. Nagpakita si James ng kakilakilabot na lakas. Sa ika-14 na ranggo ng Marich Ice Path at ang kapangyarihan ng pinakadakilang estado ng Martial Path, siya ay nasa parehong antas ng powerhouse ng asa sa ranggo ng Chaos Comprehend ranggo. Ang kanyang lakas ay kahanga-hanga, subalit hindi pa niya ginamit ang kapangyarihan ng kanyang base sa paglilinang. Walang sino man ang nakakaalam kung ano ang iba pang mga trick na nakuha ng Grand Priest ng kanyang mga manggas. Ang labanan na ito ay magiging kawili-wili. Ang pakiramdam ni Taran ay mawawala sa Grand Priest ng Orstellan sect. Natuwa ang mga manunood na makita kung paano magbubukas ang labanan matapos masaksihan ang lakas ni James. Samantala, ang itim na tibak na nabasag sa mga inskripsyon ay mabilis na pinagsama sa isang malakas na pormasayon. Si James ay nakulong sa loob ng pormasayon, at isang malakas na presyon ang durog sa kanya. Ang kanyang katawan ay sumakay sa presyon, at siya ay itinulak pababa. Nang maglaon, ang kanyang mga paa ay nakipag-ugnay sa lupa. Di nagtagal, ang kalahati ng kanyang katawan ay inilibing sa basurahan sa lupa. Ang mga bato sa paligid ng kanyang katawan ay sumabog mula sa matinding puwersa.
Ginamit na ni James ang kapangyarihan ng pinakamataas na estado ng martial path ngunit hindi pa rin mapigilan ang pagbuo. Sa kabila ng kanyang kalagayan, ngumisi siya at nagbulong, kawili-wili. Sa sandaling iyon, pinakawalan niya ang kapangyarihan ng kanyang pisikal na katawan. Ang isa pang malakas na puwersa ay lumitaw mula sa kanyang katawan at pinalakas ang kanyang lakas. Nilabanan ni James ang presyon at lumokso sa hangin. Bigla, ang isang kakatwang diamantikong kumpas ay kumalas sa pagbuo ni Taran. Ang Demonic Compass. Ito ang dating sandata ng Mekaisto, ang pangalawang komandante ng mga demonyo ng extraterrestrial. Maraming mga powerhouse ang nagulat upang makita ang sandata na tinawag ni James. Posible ba ang lola ng sekta ng Orstellan na si James Caden? Hindi ba kinuha ni James ang sandata ni Mekaisto sa kanilang labanan? Matapos masira ang porma sayon ni Taran, ang demonyong compass ay sumulpat sa kanyang direksyon. Malakas na tumayo si Taran sa walang bisa at tinawag ang ilang mga inscription sa sumpa. Ang isang bilog ng ilaw ay agad na nakapaligid sa kanyang katawan, at naharang ang demonyong kumpas. Pagkatapos, lumitaw si James malapit sa kanya at tinawag ang isang mahabang tibak. Ang langit ay agad na napuno ng mga clones ni James at hindi mabilang na mga anino ng tibak. Maraming mga mahiwagang inskripsyon ang lumitaw din. Nabuo ang isang mundo ng tibak, agad na tinatapik ang Taran sa loob nito. Kaagad pagkatapos, ang isang sagradong pamumulaklak ay naging materialized at nahati na bukas, naglalabas ng isang malakas na puwersa sa mundo ng tibak. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5084. James ay nagsumite ng iba't ibang mga supernatural na kapangyarihan na magkakasunod. Bulalas ni Winten, isang mundo ng tibak. Blossoming. Sumimangot si Emperor Jabari. Si Taran ay nakulong sa loob ng mundo ng tibak ni James, at isang labis na alon ng energies ng tibak na lumusot sa kanya. Kasabay nito, ang lakas ng pamumulaklak ay sumisid din sa hangin. Sa kabila ng iba't ibang mga pag-atake, nanatiling kalmado si Taran. Dahan-daang sinilip niya ang kanyang daliri, at isang inskripsyon na nagpapalabas ng makapangyarihang puwersa. Agad na gumuho ang Sword World. Tumayo si Taran sa hangin, at napuno ng tiwala ang kanyang mukha. Mahinahon na sinabi niya, "Iyon ba ang mayroon ka? Ikaw ay isang karapat-dapat na kalaban, ngunit hindi ka sapat na malakas para magamit ko ang aking buong lakas." Ngumisi si James sa kanyang pahayag. Sinubukan lamang niya ang tubig, sinusubukan na maunawaan ang lakas ni Taran. Sa sandaling iyon, hindi na pinigilan ni James. Ang kanyang aura ay agad na tumaas sa isang mas mataas na antas, at pinalipat niya ang kapangyarihan ng kanyang base sa paglilinang. Gayunpaman, hindi pa siya tapos. Sa isang pag-iisip, naaktibo niya ang 10 beses na Realms Transcendent Sutra. Pinagsama ang mga kapangyarihan ng Ten Path Technique, at agad na nag-skyrock ang kanyang aura. Ang aura ni James ay mas makapangyarihan kaysa kay Haring Marcy Ice nang makipaglaban siya kay Taran. Hindi maiwasang sumimangot si Taran matapos na madama ang aura ni James. Sa pagsasama ng pinakadakilang estado ng martial path at ang 10 beses na Realms Transcendent na si Sutra, mas malakas si James kaysa kay Haring Marcy Ice na isinaaktibo ang 15 ranggo ng Marcy Ice Path. Inalis ni Taran ang nakakagambalang mga saloobin at pinakilos ang kanyang sumpa magic, na makabuluhang pinalakas ang kanyang aura. Narito darating. Lumabas na si Taran. Ito ang estado na pinasok niya habang nakaharap sa 15 ranggo ni Haring Marcy Ice Martial's Path. Nakakalungkot na natapos nila ang laban. Ang kanilang labanan ay walang kinalabasan. Dapat mayroong isang nagwagi sa labanan na ito, di ba? Ang bawat tao ay nakamamatay mula sa mga pader ng lungsod ay nagsimulang inaasahan ang kinalabasan ng labanan. Ang sinumang nanalo ay magiging pinakamalakas sa Endlos. Maaari ba talagang maging si James Caden? Ang mga alingaw-ngaw ay ang Grand Pari ng Orstellan Sect ay nagpu-impersonate kay James. Maaari niyang kopyahin ang kaluluwa ni James, ngunit matututunan niya ang lahat ng mga supernatural na kapangyarihan na nilinang ni James. Oo. Mula sa panahon ni Emperor Raya, si James ang nag-iisang tao na nagperpekto ng 10 beses na realms na si Sutra. Ang lahat sa pader ng lungsod ay nagsimulang talakayin. Sa larangan ng digmaan, inunat ni James ang kanyang katawan.
Ito ay naging isang entrepop mula noong siya ay huling nakipaglaban. Pagkatapos nito, ang kanyang ranggo ng paglilinang ay nasa ranggo lamang ng kaguluhan. Ngayon, ang kanyang ranggo ng paglilinang ay pumasok sa ranggo ng Chaos Esensya. Samantala, ang kanyang landas sa Marcy Ice ay umabot sa 14 na ranggo. Ang kapangyarihan sa kanyang katawan ay napakalakas na hindi niya maitma kaagad. Parang hindi siya makontrol ang kanyang kapangyarihan. Ngayon, kailangan niya ng isang labanan upang pagsamahin ang kanyang lakas. Bigla, nawala siya. Sa susunod na sandali, lumitaw siya sa harap ni Taran at inatake kasama ang demonyong kumpas. Sa kasalukuyang ranggo ng paglilinang ni James, maaari niyang ganap na makontrol ang demonyong kumpas at mailabas ang buong potensyal nito. Ang malaking demonyong compass ay durog sa Taran. Si Taran ay sumulyap sa demonic compass, at pinakawalan niya ang kanyang lakas ng sumpa. Ang lakas ng sumpa ay nakakaapekto sa walang bisa, at ang demonyong compass ay nasuspine sa hangin. Sa susunod na sandali, ang demonyong compass ay tumagilid. Boom! Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5085. Ang demonic compass ay kumatok sa malayo, sinira ang isang malaking lugar. Kinuha ni Taran ang inisyatibo upang atake. Ang mga inscription sa sumpa ay nakapaligid sa katawan ni James. Nagsimula silang magbago, at isang kakaibang kapangyarihan ang lumitaw. Si James ay agad na nakapaloob sa lakas ng sumpa at hindi makagalaw ng 1 pulgada. Ang isang pinsala ay hindi rin sinasadya na nabuo sa kanyang katawan. Ang kanyang lakas ng sumpa ay nakakatakot, bulalas ni James sa pagkabigla. Pinatawag ni James ang Chaos Sword, ibinuhos ang lahat ng kanyang mga kapangyarihan sa loob nito, at pinalabas, pinakawalan ang maraming lakas ng Tayback. Ang energies ng Tayback ay bumagsak sa mga inskripsyon. Gayunpaman, nabigo silang sirain ang inskripsyon ng sumpa. Kahit na pinagkadalubhasaan niya ang Martial Path at nilinang ang Tenfold Realms Transcendent Sutra, hindi niya may neutralize ang mga inskripsyon ng sumpa. Ang kapangyarihan ng Fuse ay nahawahan ni James, at ang kanyang mga internals ay nagsimulang magdusa ng pinsala. Kasabay nito, ang kanyang lakas ng buhay ay nagsimulang maubos. Ang kanyang malalim na itim na buhok ay naging kulay abo. Ang kanyang mukha ay tumulo, at hindi mabilang na mga wrinkles ay lumitaw sa kanyang mukha. Hindi na siya binata ngunit isang matatanda. Ang kanyang lakas ay dahan-daang tumulo din. Boom! Ang walang bisa sa paligid ng katawan ni James ay patuloy na sumabog. Ang eksena ay gumawa ng mga powerhouse sa layo na nanginginig sa takot. TS na ang pinakatanyag ng magic ng sumpa. Maaaring maubos ng TT ang live na puwersa ng isa ng walang babala. Gaano takot, ang mga powerhouse ay bumagsak sa paningin. Samantala, si James ay napaputok pa rin ng lakas ng sumpa. Sa sandaling iyon, ngumiti si James ng matagumpay. Pilit niyang hinihigop ang lakas ng sumpa, pagkatapos ay pinakawalan ang isang inskripsyon ng sumpa na katulad ng isang Taran na tinawag. Ang magkaparehong mga inskripsyon ay nag-clash sa bawat isa. Boom! Ang isa pang pagsabog ay nangyari sa walang bisa. Nagdusa si Taran ng isang backlash at natitised ng ilang mga hakbang pabalik. Ikaw! Sumulyap si Taran kay James. Tumawa si James at sinabi ko na sa iyo na nilinang ko rin ang sumpa ng magic. Kapag napanood ko ang iyong paglaban kay Haring Marcy Ice, natutunan ko ang ilang mga bagay mula sa iyo. Hindi maiwasang purihin siya ni Taran, kahanga-hanga. Talagang may talento ka. Napakalalim mo na sa sumpa magic. Gayunpaman, 1/10 lamang ng aking lakas. Ang pag-unawa ni James sa sumpa ng magic ay wala kumpara kay Taran. Gayunpaman, ang kanyang mga nagawa ay kapansin-pansin pa rin. Nililinang lamang niya ang sumpa magic sa isang napakaikling panahon, subalit maabot niya ang 1/10 ng Taran. Nagulat si Taran na maaaring makuha ni James at neutralisahin ang kanyang lakas ng sumpa. Inamin niya na si James ay hindi kapani-paniwalang talento. Gayunpaman, si James ay nasa mas mababang ranggo ng paglilinang. Malaki pa ang pagkakaiba sa lakas. Kahit na maraming mga supernatural na kapangyarihan si James, tiwala si Taran sa kanyang sariling lakas at nadama na tiyak na mananalo siya. Sa kabila nito, nanatili siyang maingat. Nakakabit siya ng ilang mga inskripsyon sa kanyang katawan, at nagbago sila sa itim na sandata. Sa kanyang itim na sandata, siya ay mukhang malakas at domineering.
Pinatawag din ni James ang 108 Infinity Steles sa harap niya. Ang Infinity Steel ay nagtipon upang mabuo ang walang hanggan na pagoda. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5086. Ang walang hanggan na pagoda ay binubuo ng 108 Infinity Steles at nagkaroon ng kabuuang 10 mga form. Sa bawat isa sa 10 mga diskarte sa landas ng walang hanggan na may-ari ng pagoda, isang bagong form ang may lock. Ang ika-10 anyo ng walang hanggan na pagoda ay ang pinakamalakas. Ang walang hanggan na pagoda ay mayroon lamang 9 na sahig. Gayunpaman, ang isang karagdagang sahig ay dadagdag sa itaas ng ika-9 na sahig matapos na malock ng may-ari ang ika-10 form ng pagoda. Sneered Taran. Ha! Mayroon kang kayamanan ni Emperor Rye. Kawili-wili. Ang mga powerhouse ay napanood ang labanan ng mabuti mula sa pader ng lungsod. Maraming mga magsasaka ng tao ang nagbabayad din ng pansin sa laban. Naguguluhan sila matapos makita ang mga supernatural na kapangyarihan at kayamanan na tinawag ni James. Lalo na nalitaw si Thea sa paningin. Nakatitig siya kay James sa larangan ng digmaan, sumimangot, at nagbulong, talagang siya ba si James? Mali ba akong inakusahan siya? Sa sandaling iyon, si Thea ay malapit sa paniniwala na ang lola ng sekta ng Orstellen ay si James. Ang walang hanggan na pagoda ay kabilang kay James. Kahit na alam ng lola ng sekta ng Orstellen ang lahat tungkol kay James at may paraan upang kopyahin ang kaluluwa ni James Aura at Soul Genesis, hindi niya mapilit ang kayamanan ni James na kilalanin siya bilang may-ari nito. Matapos mapagtanto ang katotohanan, hinaplos ni Thea ang kanyang mga ngipin at sinumpa, ang bastard na iyon. Naalala niya na sinampal ni James ang kanyang puwit at ang kanyang magandang mukha ay nag-flush. TS talagang James. Inakusahan ba natin siya? Kaya ang Grand Priest ay si James. Itinago niya ang kanyang pagkakakilanlan upang palakasin ang kanyang lakas sa pag-iisip tulad ng tinanong sa kanya ni Haring Marcy Ice. Naguguluhan ang mga tao. Tiningnan ni James ang binubuo ng taran sa malayo at chuckled. Pagkatapos, sinabi niya, dapat mong itaas ang iyong bantay. Gagamitin ko ang lahat ng aking lakas at hindi magpapakita ng awa mula ngayon. Pagkaraan nito, isinagawa ni James ang masamang pag-akyat ng sekta ng Saber, at ang kapangyarihan na nakaimbak sa mga microcosms sa loob ng kanyang katawan ay pinakawalan. Agad na kinuha ni James ang 33 magkakasunod na hakbang, at ang kanyang aura ay nag-skyrock. Ang kanyang aura ay pinagsama sa langit at lupa. Sa sandaling iyon, si James ay nasa kanyang pinakamakapangyarihang estado. Ginamit niya ang lahat ng kapangyarihan sa kanyang pagtatapon, kasama na ang pinakadakilang estado ng martial path, ang 10 mga diskarte sa landas, ang pag-akyat ng pag-akyat, at base ng kanyang paglilinang. Sa sandaling iyon, ang kanyang aura ay lumampas sa taran. Nakakatakot ang kanyang aura. Mas malakas siya ngayon kaysa kay Taran. TF ang lola ng sekta ng Orstellen ay talagang si James, pagkatapos ay maaaring mawala si Taran. T sumang-ayon. Noong nakaraan, si James ay nasa ranggo lamang ng Chaos Illuminata, ngunit pinamamahalaan niya upang laban sa pangalawang commander ng extraterrestrial na mga demonyo na si Mekaisto. Ngayon na siya ay lumago ng mas malakas, baka siya ay tumayo ng isang pagkakataon laban kay Taran. Ang mga manunood ay nagkomento habang nanonood mula sa pader ng lungsod. Ang kasalukuyang aura ni James ay labis na pinapagana ang sumpa ng Taran. Inisip ng lahat na si James ang magiging nagwagi. Ang ekspresyon ni Taran ay naging solemn na matapos na pumasok si James sa kanyang pinakamalakas na estado. Ang kasalukuyang estado ni James ay higit na nakakatakot kaysa kay Haring Marcy Ice, na pinagkadalubhasaan din ang martial path. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5087. King Marcy Ice ay tumalon ng masaya nang masaksihan niya ang pagpasok ni James sa kanyang pinakamalakas na estado. Bulalas niya, hayaan mo, James. Ito ay nakaka-interes. Nilapag ni James ang lakas ng puso ng martial path. Sa kanyang kasalukuyang estado, kahit na hindi ako manindigan laban sa kanya. Dapat ay natanto na ni Taran ang agwat sa pagitan ng kanilang lakas. Nagtataka ako kung aaminin niya ang pagkatalo o igiit na kunin si James sa ina-battle. Inaasahan ni Haring Marcy Ice na panoorin ang labanan na magbukas. Ang mga powerhouse ng Orstellan sect ay nagbigay din ng pansin sa laban.
Ang isang alagad ng sekta ng Orstellan ay nagtanong, Sir Cray, sa palagay mo ba maabot ni James ang antas ng Lady Tehila? Tiningnan ni Cray si James sa Orstellan na si Realm. Pagkatapos, sumagot siya, ang kasalukuyang lakas ni James ay hindi mas mababa kay Zariah. Matapos umalis si Zariah sa nayo ng Teuma, matagal na siyang nagsasanay sa labas. Nang makipaglaban siya sa mahusay na commander ng extraterrestrial ng mga demonyo, naabot niya ang ranggo ng pagkumpleto ng kaguluhan. Nang maabot ni James ang 15 ranggo ng Marcy Ice Path at ang ranggo ng Chaos Comprehension, ang kanyang lakas ay magiging katumbas kung kailan si Zariah ay nasa ranggo ng pagkumpleto ng kaguluhan sa pagkumpleto. Matapos ang isang maikling pagpos, nagpatuloy si Cray, na nagsasabing, matagal na mula nang umalis si Zariah sa Endlos. Walang nakakaalam kung nakarating ba siya sa pinakamataas na ranggo. Sa kabilang banda, umalis si Lady Tehila nang maabot na niya ang pinakamataas na ranggo. Hindi ko masabi kung lumampas ba si James sa Lady Tehila, ngunit sigurado akong malalampasan niya si Zariah. Sinuri ni Cray ang lakas ni James at tinapos ang kanyang kasalukuyang lakas ay malapit sa Zariah. Sa larangan ng digmaan, nag-donate si Taran ng isang mahiwagang itim na sandata na gawa sa mga inskripsyon ng langit at lupa. Ginamit niya ang pinakamalakas na anyo ng magic ng sumpa at ang pinakamalalim na mga inskripsyon ng sumpa. Nakakatakot ang nagtatanggol na kapangyarihan ng kanyang sandata. Maging si Haring Marcy Ice ay kailangang gamitin ang lahat ng kanyang lakas upang masira ang sandata. Lumulutang si Taran sa walang bisa na may solemn na ekspresyon. Samantala, si James ay medyo nakaka-relax na pag-iingat. Ang walang hanggan na pagoda ay lumulutang sa harap niya, at sa itaas niya ay ang demonyong kumpas na naglabas ng isang nasirang aura na may kakayahang makaapekto sa itim na ambon sa loob ng madilim na mundo. Hinawakan din niya ang Chaos Sword sa kanyang kamay. Go! Iniutos ni James ang demonyong compass na hampasin muli si Taran. Gayunpaman, si Taran ay tumayo nang walang paggalaw sa lugar. Kapag ang demonyong kumpas ay malapit ng matumbok sa kanya, sinaksak niya ang kanyang daliri. Ang isang inskripsyon ay lumitaw mula sa kanyang daliri at mabilis na nagbago sa isang pader upang hadlangan ang pag-atake ng demonyong kumpas. Sa kasamaang palad, pinaliit ni Taran si James at ang lakas ng demonic compass. Agad na nabasag ang kanyang protection na pader. Agad na nag-teleport si Taran mula sa lugar at lumitaw sa likuran ni James. Inalis niya ang kanyang kamay, pinakawalan muli ang hindi mabilang na mga inskripsyon. Kasabay nito, umawit siya ng ilang mga salita. Sa sandaling iyon, ang mga nabubuhay na nilalang sa lupain ng Orstellan ay kinokontrol ng isang mahiwagang puwersa. Ang bawat nabubuhay ay may dalawang panig sa kanila mabuti at masama. Gayunpaman, ang karamihan sa mga nabubuhay na nilalang ay magtatago ng kanilang masamang panig. Sa sandaling iyon, ang kasamaan sa kanilang mga puso ay tinawag ni Taran. Ang masamang puwersa ay nagbago sa isang mahiwagang kapangyarihan at hinihigop ni Taran. Ito ang pinakamakapangyarihang anyo ng magic ng sumpa, na tinawag ni Taran na nasira ang kapangyarihan. Ang nasirang kapangyarihan ay hindi maaaring linangin. Sa halip, umiiral ito sa loob ng bawat buhay na nilalang. Ang hindi mabilang na itim na auras ay nagtipon mula sa layo at nakapaloob sa kanya. Kahit na napapaligiran siya ng nasirang kapangyarihan, ang kanyang lakas sa pag-iisip ay hindi hamina, at hindi rin nasira ang kanyang isip. Sa sandaling iyon, ang aura ni Taran ay nag-skyrock at lumampas kay James. Itinaas niya ang kanyang kamay at itinulak. Sa kanyang pag-atake, hindi mabilang na mga itim na mists ang lumusot at nagtipon upang makabuo ng isang napakalaking palad ng palad, na sinisingil kay James na may nakasisindak na kapangyarihan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5088. Ang Black Mist ay nagtipon upang makabuo ng isang napakalaking hindi magandang palad at bumagsak tulad ng isang bundok. Ang malalaking palad ay tila binubuo ng itim na ambon. Gayunpaman, sa isang mas malapit na pagmamasid, binubuo sila ng hindi mabilang na mga inskripsyon. Maraming mga kapangyarihan si James sa loob ng palad. Ang kanyang nakapaligid na puwang ay selyadong, at siya ay nakulong sa isang lugar, hindi makagalaw ng isang pulgada ng kalamnan. Ang paglipas ng oras sa paligid niya ay tumigil din. Ang kanyang katawan ay nagsimulang magpakita ng maraming masamang reaksyon. Nakaramdam siya ng sakit ng ulo, paghigpit ng dibdib, at nahihirapan siyang huminga.
Ang mga pinsala ay patuloy na bumubuo sa kabila ng pagkakaroon ng isang katawan na gawa sa bato ng koloretsura. Di nagtagal, nababad siya sa dugo. Ang magic ng sumpa ni Taran ay naging sanhi ng mabilis sa kanya ng edad. Ang kanyang sigla ay nawawala, ang kanyang aura ay hamina, at ang kanyang lakas ay tumulo palayo. Bago magreaksyon si James, isang malaking palad ang nahulog at sinaktan ang kanyang katawan. Ang palad ay agad na nakapaloob kay James. Walang paraan. Walang inaasahan na si James, na may mas malakas na aura, na biglang mahulog sa isang kawalan. Nahaharap sa pag-atake ni Taran, tila walang kapangyarihan si James. Patay na ba siya? Sa palagay ko, ang kapangyarihan ni Taran ay hindi kapani-pani walang masama at nasira. Hindi mahalaga kung gaano kalakas si James, dapat na siya ay natanggal agad. Maraming mga powerhouse ang nagsimulang talakayin. Karamihan sa kanila ay nadama na hindi nakaligtas si James sa pag-atake ni Taran. Sa sandaling iyon, si Taran ay napakalakas. Ang kanyang lakas ay nalampasan ang kanilang kaalaman at tila lumampas sa pinakamataas na ranggo. Boom! Ang walang katapusang pagsabog ay naganap sa buong larangan ng digmaan. Pagkaraan ng mahabang panahon, nawala ang malaking palad, at ang larangan ng digmaan ay nakasakay sa hindi mabilang na mga butas na itim. Lahat ay huminga at napansin ang larangan ng digmaan. Sa ilalim ng tingin ng lahat, naglakad si James mula sa itim na butas na may magulo na buhok at dugo sa buong katawan niya. Ang halo sa paligid ng kanyang katawan ay lumabo. Ang kanyang braso ay malabo at tila ito ay mahuhulog sa anumang sandali. Si James ay mukhang nasa isang kakilakilabot na estado. Gayunpaman, mabilis siyang nakuhang muli matapos ay activate ang kanyang mga kapangyarihan. James, ang boses ni Taran ay lumubog sa buong lugar. Hindi kinakailangan na ipagpatuloy ang labanan na ito. Nagpasok na ako sa ranggo ng pagkumpleto ng pagkumpleto. Isa kang ranggo ng paglilinang na mas mababa kaysa sa akin. Upang maging tumpak, 2 ranggo ito. Pumasok ka lamang sa ranggo ng kaguluhan, at ako ay nasa ranggo ng pagkumpleto ng pagkumpleto. Ito ay kahanga-hanga na nagawa mo akong pilitin hanggang sa puntong ito. TF ikaw ay nasa parehong ranggo sa akin, sigurado ako na hindi ako magiging bea match para sa iyo. Matapos labanan ang isang pinalawig na labanan, pinuri ni Taran si James. Huminga ng malalim si James at tinanggal ang demonyong compass, walang hanggan na pagoda, at ang kaguluhan sa tebak. Alam niya na hindi na sila kapaki-pakinabang laban kay Taran. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5089. James ay ngumisi at sinabing, nais mo bang aminin ang pagkatalo? Sa palagay mo ba nanalo ka na? Iyon ay maaaring hindi kinakailangan ang kinalabasan. Marami ka bang sorpresa? Ngumiti si Taran ng mahina at sinabing, kahit na maaari mong gamitin ang mga supernatural na kapangyarihan upang mapahusay ang iyong lakas, ang iyong ranggo ng paglilinang ay masyadong mahina. Madaling ngumiti si James bilang tugon. Sa sandaling iyon, lumitaw ang isang mahiwaga at kakaibang porma sayon. Ito ay pabilog, tulad ng isang gulong, at binubuo ng mga inskripsyon. Ang isang figure ay nakaupo sa isang posisyon ng lotus ng direkta sa itaas ng porma sayon at isa pa sa ibaba nito. Ang mga numero na mukhang katulad ni James ay tila parang multo, ngunit tila makatotohanan din sila. Ito talaga siya, bulalas ni Winton, sigurado ako na si James. Ako ay naruroon nang nilikha niya ang pormasyong ito. Sumigaw din si Wayria, ito ang pagbuo ni James. Ngunit bakit may dagdag na figure sa ibaba nito? Pinahusay ba niya ang pagbuo sa isang mas mataas na antas? Ano ito? Sumimangot si Taran nang makita ang pagbuo. Ang katotohanan ay sinabihan, kahit na si James ay hindi sigurado kung ano ang porma sayon. Nilikha niya ito sa pamamagitan ng isang kompletong pagkakaisa. Ang figure sa itaas ng porma sayon ay naging material mula sa kanyang madilim na landas, samantalang ang figure sa ibaba ay lumitaw pagkatapos na maunawaan niya ang ilaw ng endless. Maaari mong gawin ito na ang isa sa kanila ay ang aking nakaraang porma, at ang iba pa ay ang aking hinaharap na porma. Ngumiti si James at ibinahagi ang haka-haka ni Haring Marcy Ice. Ang labanan ay opisyal na magsisimula ngayon. Matapos si James, ang figure sa itaas ng pagbuo ay nagsimulang lumipat. Bigla itong nawala at lumitaw sa harap ni Taran. Biglang kinuha ng figure ang hitsura ni James.
Nanginginig si Taran matapos matugunan ang nakasisindak na paningin sa loob ng mga mata nito. Sa sandaling iyon, blanko ang isip ni Taran. Siya ay sinaktan, at ang kanyang itim na sandata ay agad na nabasag. Ang sobrang sakit na sakit ay nagbalik sa kanya sa katotohanan. Agad siyang naglunsad ng counterattack at tinatakan ang figure. Pinakawalan niya ang isang makapangyarihang kapangyarihan ng sumpa at binago ito sa mga sumpa ng mga tebak. Libo-libong mga sumpa ng sumpa ang lumitaw at tinusok sa pamamagitan ng figure. Ang figure ay agad na nawala at nawala. Sa susunod na sandali, bumalik na ito sa pagbuo. Kaagad pagkatapos, ang figure sa ibaba ng porma sayon na sisingilan patungo sa Taran. Ang figure sa itaas ng porma sayon ay muling umusbong sa pagkilos. Sa parehong oras, kumilos din si James. Inatake si Taran mula sa tatlong direksyon. Gayunpaman, siya ay nakakatakot na malakas. Hinarap niya ang tatlong kalaban ng mahinahon. Ang lakas ng sumpa ay damaloy sa kanyang katawan. Hindi mahalaga kung gaano kahusay ang pagbuo ni James, hindi ito maaaring maging sanhi ng mga instant na pinsala. Boom! Ang nakapalibot na lugar ay patuloy na nahuhulog. Lahat ng nanonood mula sa dingding ng lungsod ay nakagagalit sa paningin. Walang sino man ang inaasahan na si James ay maaaring pigilan ang kakilakilabot na lakas at supernatural na kapangyarihan ni Taran. Ang mga numero ni James ay patuloy na kumikislap sa hangin, na umaatake kay Taran. Pinatawag ni Taran ang lahat ng kanyang lakas upang i-parry ang mga pag-atake. Gayunpaman, ang pagbuo ay tahimik na sarado sa kanya. Walang ingat si Taran at nakulong sa loob ng porma sayon. Alam ni James na ito ang kanyang pinakamahusay na pagkakataon upang talunin si Taran. Sa lakas ni Taran, ang pagbuo ay hindi siya pipigilan ng matagal. Ngayon ang oras upang talunin si Taran. Agad na hinimok ni James ang lahat ng kanyang lakas. Agad na pinakawalan ng porma sayon ang mga supernatural na kapangyarihan na nilinang ni James, kasama na ang 10 mga pamamaraan ng landas, kulog na mga pagdurusa, mga mata ng dobro, mundo ng tebak, namumulaklak, at Universal Sword Art. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5070, James supernatural na kapangyarihan na isinama sa malakas at hindi mahuhulaan na porma sayon. Agad na napagtanto ni Taran na nasa panganib siya matapos na mapalitan ng porma sayon. Kung hindi niya mapigilan ang pagbuo, mawawalan siya ng buhay sa loob nito. Isang napakalawak na presyon ang bumagsak sa kanya, na nagdulot ng mga pinsala sa buong katawan niya. Maging ang kanyang kaluluwa ay nagpakita ng mga palatandaan ng pagiging nawawala. Hindi naglakas loob si Taran na mag-aksaya ng anumang oras. Mabilis niyang hinimok ang lahat ng kanyang lakas na ihinto ang operasyon ng pagbuo at malaya. Gayunpaman, isinama ni James ang lahat ng kanyang supernatural na kapangyarihan sa pagbuo. Kasalukuyan itong nasa buong lakas. Bilang karagdagan, ang dalawang mga numero sa loob ng porma sayon ay pinipigilan din siya. Sa kabila ng pagiging saranggo ng pagkumpleto ng Chaos, hindi makatakas si Taran sa mga hadlang ng pagbuo. Ginamit ni Taran ang kanyang makapangyarihang sumpa magic upang maprotektahan ang kanyang sarili, ngunit ang kanyang katawan ay patuloy na nasugatan. Ang mga nabubuhay na nilalang na napanood mula sa pader ng lungsod ay natatakot sa pagbuo ni James. Nagulat sila na kahit isang powerhouse tulad ni Taran ay hindi mapigilan. Si Taran ay nagpupumilit sa ilalim ng malakas na presyon ng pagbuo. Bigla, sinunog niya ang kanyang sariling kakanyahan ng dugo at kaluluwa upang makakuha ng kapangyarihan na lumilipad sa kanyang ranggo ng paglilinang. Agad na nag-skyrocket ang kanyang aura at naabot ang pinakamataas na ranggo. Matapos makuha ang kapangyarihan ng pinakamataas na ranggo, sinira niya ang pagbuo, at ang dalawang figure ay nawala din sa mga inskripsyon. Agad na tumigil si Taran sa pagsunog ng kanyang kakanyahan ng dugo at kaluluwa matapos na makatakas sa pagbuo. Siya ay disheveled at natatakpan ng dugo. Ang kanyang mukha ay may edad na malaki at natatakpan ng mga wrinkles. Ang kanyang mahabang itim na buhok ay naging maputi din. Maliwanag na nagbabayad siya ng napakalaking presyo sa labanan. Nanalo ka, James. Ang kulubot na mukha ni Taran ay puno ng walang magawa at kalungkutan. Naisip niya na ang kanyang sarili ay ang pinakamahusay sa kasalukuyang panahon. Kahit nabuhay pa si Emperor Raya, sigurado siyang mas malakas siya.
Ang kanyang kumpiyansa ay nagmula sa katotohanan na tinalo siya ni Emperor Raya bago niya pinagkadalubhasaan ang Source Magic at nakuha ang nasirang kapangyarihan. Hindi siya inaasahan na talunin ng isang junior na hindi mabilang na taon matapos na umalis si Emperor Raya sa Endlos. Maaaring mapawi siya kung hindi niya sinunog ang kanyang kakanyahan ng dugo at kaluluwa upang masira ang Porma Sayon. Bagaman nag-aatubili, sumuko si Taran. Inamin niya na si James ay talagang isang pambihirang magsasaka. Sa kabila ng pagiging mas mababang ranggo ng paglilinang, pinamunuan siya ni James. Walang pagpipilian si Taran kundi ang pagsang-ayon sa kanyang pagkatalo. Ngumiti si James sa kanyang mga salita. Mabilis na binago ang kanyang nabuong Porma Sayon, at ang dalawang figure ay nagbabagong buhay din. Pagkatapos, nawala sila sa manipis na hangin. Ibinalik ni James ang kanyang aura, hinawakan ang kanyang mga kamao, at sinabi, "Madali ka sa akin. Kung nagpatuloy ka sa pag-atake, hindi ako mananalo." Sumagot si Taran, "Ito ay isang labanan lamang ng mga kasanayan, hindi isang buhay o death battle. Maaaring nanalo ako kung magpapatuloy tayo sa paglaban. Gayunpaman, kailangan kong magbayad ng mas mataas na presyo, o kahit na ang aking buhay, upang manalo. Hindi alintana, ikaw pa rin ang magiging huling nakatayo kung susunugan mo ang iyong kakanyahan at kaluluwa." Si Taran ay isang praktikal na tao. Hindi niya kailanman masusunog ang kanyang kakanyahan ng dugo at kaluluwa kung hindi ito mabuhay. Ang mga nanonood ay nagulat sa kinalabasan ng labanan. Panipitandang pananong. "Aman ng aking salita. Mula ngayon, susundin ko ang iyong mga order. Ngunit nasugatan ako mula sa labanan, kaya dapat akong magbawi." Panipi.